Matagal nang alam ni Makoy na mayroong anting-anting ang kanilang lolo Teban. Iyon nga ang itinuturong dahilan ng napakahabang buhay ng matanda at swerte nito sa sugal. Nang malaman nga niya ang ukol doon ay parati niyang kinukulit ang matanda na sa kanya nito ipamana ang anting-anting, oras na handa na itong lumisan sa mundo. Sa tuwina ay tinatawanan siya ni Lolo Teban. Ika nito ay nabubuhay pa ito ay balak na niyang kunin ang kanyang mana. Kapag ganoon ay mariin na mariin ang kanyang pagtanggi. Ang lolo naman, hindi naman sa ganun. Mangyaring sa aming magpipinsan ay may palagay akong ako ang may pinakamalakas na naturalesa na makatatanggap ng inyong anting-anting. Alam ko naman na kailangan niya ng disiplina para sa pagdedebosyon. Sa akala ba ninyo maaasikaso pa yan ng mga pinsan kong nagtatrabaho sa lungsod? Sa akin nyo na lang ipaubaya, mapalago ko man lang ang saklaan ko at bingguhan. At tatawa muli si Lolo Teban. Malalaman natin kapag kaurasan ko na. Sa tuwing magkikita ang maglolo ay mauuna pang kamustahin ni Makoy ang anting-anting. Ano na lo? Hindi nyo pa ba ibibigay sa akin yan? Kunway pabiro ngunit may bahid ng katotohanan niyang tanong. Si Lolo Teban naman ay panay tawa ang tugon at lihim iyong ikinaiinis ni Makoy. Tila pahiwatig iyon na may ibang napupusuang tagapagmana si Lolo Teban. Ngunit sino kaya sa kanyang mga pinsan? At nang makausap na niya habang maaga pa, tataratuhin na niya na sakali mang ibigay ni Lolo ang anting-anting nito ay tanggihan iyon at sa kanya na lamang ipasa. Sigurado naman siyang walang may interes sa mga iyon sa anting-anting dahil pawang mga moderno mag-isip ang kanyang mga pinsan, mga moderno at asensado. Siya lamang itong nalugmok na lamang sa isang sulok ng kanilang bayan at nabubuhay sa pagpapatakbo ng pasugalan. Mapalad siya at kahit papaano'y may kinikita ang kanyang sugalan dahil nakapagbibigay siya sa koronel na siyang nagpoprotekta sa kanya. Ngunit hanggang kailan siyang aasa sa kakarampot na kita na hinahatian pa ng mga ganid na pulis. Gusto sana niyang makuha ang anting-anting ni Lolo Teban at siya'y magsusugal sa Maynila. Sa tulong ng anting-anting ay tiyak na magkakamal siya ng milyones. Pagkatapos noon ay lilisanin na niya ang bayang iyon at magpapakasasa sa swerte at mahabang buhay na hatid ng anting-anting. Kung sana lang ay sa kanya iyon mapupunta. Kaya naman ganoon na lang ang galit at panlulumo ni Makoy nang isang araw ay mabalitaan niyang wala na si Lolo Teban. Basta na lang daw hindi ito bumangon at nang akmang gigisingin ng kanyang tiyo Erwin ay matigas ng bangkay. Nagmamadali si Makoy na makapunta sa bahay ni Lolo Teban sa pag-asang mali ang balitang nakarating sa kanya na baka nadisgrasya lamang ito ng kaunti at makaka-recover pa naman. Subalit pagdating niya sa bahay ni Lolo ay nakabungad na nga sa gate ang tarpaulin na pinaghalong asul at puti. May larawan ni Lolo at pinalilibutan ng mga kalapati at isang hagdang paakyat sa kalangitan. Maipagkakamali ng mga nakasaksi na kalungkutan at pagkabigla ang dahilan ng biglaang pagbagsak ni Makoy sa lupa. Napaupo ito at tila hinang-hina. Larawan ng isang mapagmahal na apo na hindi matanggap na wala na ang kanyang pinakamamahal na lolo. Ngunit sa isipan ng lalaki, Lolo, nasaan ang anting-anting? Kanino mo ipinasa? Bakit hindi mo ko hinintay, tang-ina? Makoy, untag ng baritonong tinig sa kanyang harapan. Nang mag-angat ng tingin si Makoy ay tila nasagot ang kanyang mga katanungan. Sa harapan niya ay naroon si Tiyo Erwin, ang unang
nakakita sa bangkay ni Lolo Teban. Tumagal lamang ng 3 araw ang lamay ni Lolo Teban. Kirnemate ang mga labi nito dahil ayon kay Erwin ay hindi naipasa ng matanda ang anting-anting nito. Baka raw hindi ito matahimik sa kabilang buhay at bumalik pa kahit naaagnas na. Ano namang palagay mo kay Mang Teban? Tanong ng isang nakikilamay. Aswang na magiging maranhig. Hindi lang umimik si Erwin. Maranhig? Singit naman ng isang nakilamay. Yung zombie ba yun? Oo, yun nga, tama. Hoy, isa ka pa. Tingnan mo yung kapanonood mo ng double film sa bayan. Napapasobra na, kaya kung ano-anong bumabara dyan sa utak mo. Lukulukong to. At sumabog ang tawanan sa huling araw ng lamay. Sa 3 araw na iyon ay hindi inagwatan ng tingin ni Makoy si Erwin. Hindi siya naniniwalang hindi na ipasa ni Lolo Teban ang anting-anting nito. Palabas lamang iyon ni Erwin upang hindi nahanapin pa ng mga tao ang anting-anting. 100% siyang sigurado na nasa mga kamay na iyon ni Erwin. Paanong hindi? Ano't ito ang unang nakatuklas ng bangkay, gayong sa kabilang kanto ang bahay nito at kasama ni Lolo Teban sa bahay ang katulong nitong si Minyong. Bakit hindi si Minyong ang nakakitang patay na si Lolo Teban? At ano ang ginagawa ni Erwin sa bahay ng matanda sa eksaktong araw ng pagpanaw nito? Ano yun? Nagkataon lamang ang lahat? Kalokohan. Opo, Sir Makoy. Nakay Sir Erwin nga ang mutya ni Lolo Teban. Opo, sir. Maawa po kayo. May pamilya ho ako. Sir. Nagtagis ang mga bagang ni Makoy nang kumpirmahin ni Minyong ang kanyang hinala. Ayon dito, nang gabing naghihingalo na si Lolo Teban, ay inutusan ito ng matanda na tawagin si Erwin para dito ipasa ang sinasabing mutya. Sige, hayaan na ninyo yan. Aniya sa 2 tauhan na siyang halinhinang gumulpi sa dating katulong ng kanyang lolo. Salamat, sir. Salamat. Tila nakahinga ng maluwag ang pobre bago nagtatakbo. Sininyasan niya ang isang tauhan. Tumango ito bago itinutok ang baril sa tumatakbong lalaki. Umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi ang isang putok. Tahimik na bumagsak sa kalsada ang lalaki. Hindi kumbinsido si Makoy na talagang patay na si Minyong. Pinasegundahan pa niya ito at ang gusto niya ay sa ulo na ng katulong ito patamaan. Walang alinlangan naman na lumapit ang bumaril sa nakadapa at saka nagpaluwa ng 2 bala sa ulo ng kawawa. Amo, iiwan na lang ba natin to rito? Tanong ng isang tauhan ni Makoy. Bakit? Gusto mo bang maghukay at ilibing pa yan? Sige, ihagis niyo na lang yan doon sa bangin. Bilisan niyo ha, baka may makakita pa sa atin dito. Pagkatapos maidispatcha ng 2 tauhan ni Makoy ang katawan ni Minyong, nagmadali silang sumibad palayo sa pinangyarihan ng krimen. Wala talaga siyang planong buhayin si Minyong, umamin man ito o hindi, dahil nakatitiyak siyang kakanta ito kay Erwin at baka mapurnada pa ang balak niya. Gigil na gigil siya, hindi lamang kay Erwin, kundi kay Lolo Teban na rin. Bakit kay Erwin ito ibinigay ang anting-anting? Bakit hindi sa kanya? Huminahon ka, Makoy. Hihinahon lang ako kapag nalaman ko na kung bakit sa iyo ibinigay ni Lolo ang anting-anting. Itinutok niya sa muka ng lalaki ang baril na siya ring tumapos sa buhay ni Minyong.
lamang ay karaniwang bala ang yumari kay Minyong, samantalang espesyal na bala na may dasal ng antingero ang gagamitin niya kay Erwin. Ipagpapabukas sana niya ang pagpunta kay Erwin, ngunit hindi na siya makapaghintay matapos umamin si Minyong. Kung kinakailangang 2 tao ang mamatay sa gabing iyon ay gagawin niya, makuha lang ang minimithing anting-anting. Tumawa si Erwin bago nagbaba ng tingin. Padalos-dalos ka, kaya ayaw ibigay sa'yo ni tatay. Huwag mong tawaging tatay ang lolo ko. Ampon! Magpasalamat ka sa ampon na ito dahil hindi daranasin ng angkan ninyo ang hirap na pagdaraanan ko habang nasa akin ang mutya. Anito sa malakas na tinig. Tila nasaling ang damdamin nang tawagin niyang ampon, kaya napilitang umamin na hawak nga nito ang anting-anting. Napatawa siya. Hindi mo kailangan maghirap kung ibibigay mo sa akin. Paano ko ibibigay gayong kamatayan lang ang makapagpapalayas nito sa akin? Lalong lumakas at lumalim ang boses nito. Kapansin-pansin ding tila luluwa na sa laki ang mga mata at mapupunit ang muka sa panlalaki ng bibig. Napalunok siya, nakadama ng kakaiba. Tila may nagbabadyang hindi maganda. Gayunpaman ay hindi nagpadaig sa kaba si Makoy. Kung ganon ay mamamatay ka kagaya namin. Makoy! Halos lumuwa sa kanyang dibdib ang puso ni Makoy nang marinig ang kanyang pangalan sa likuran niya. At tila luluwa na rin ang kanyang mga mata nang makitang kaladkad ni Minyong ang warat-warat na katawan ng isa sa 2 niyang tauhan. Anong sinasabi mong patay na ako? Nakangiti nitong tanong. Nanlamig ang buong katawan ni Makoy. Nalilito siya sa nangyayari. Papaanong? Nasaan si Hector? Hector, ang tauhan niyang bumaril kay Minyong. Hayop ka, Hector! Magpakita ka! Traidor! At mula sa dilim, sakit mo naman magsalita, amo. Sinunod ko naman ang iniutos mo, ah. Binaril ko. Tinapon namin sa... paanong nabuhay ang hinayupak na yan? Ha? Malay ko, siya ang tanungin mo. Nakangising sagot naman ni Hector. Itinutok ni Makoy ang baril sa traidor na tauhan. Abay putang ina, papa! Naudlot ang gagawin sana niya nang biglang dakutin ni Erwin ang likod ng kanyang liig. Piniga nito ang braso niyang may tangan na baril, kaya nabitawan niya iyon. Hindi makasigaw si Makoy habang nakatingin sa nakaluwang mga mata ni Erwin. Maluwang nitong bibig, matutulis na ngipin at mahabang dila. Pwede naman kitang partihan ng kapangyarihan ng mutya. Mutya, hindi anting-anting, kagaya ng ginawang pagparte ng lolo mo kay Minyong nang minsan siyang mag-agaw buhay. Lumapit sa harapan niya si Minyong at nakita niya ang unti-unting pagbabago ng itsura nito na hindi nalalayo sa itsura ni Erwin. Sumunod naman na lumapit si Hector. Ngunit hindi ito nagbago ng anyo. Inamin niya rin kay Makoy na noon pa man ay alam na niya ang sikretong bumabalot sa katauhan ng matanda, maging kay Minyong, dahil minsan na ding naging kasambahay ni Lolo Teban, ang kanyang ina. Malinaw ang mga mata ni tatay, kaya nakikita niya ang barahan ng kalaban at parati siyang nananalo. Yun ang gusto mong makuha, hindi ba? Para umasenso sa pagsusugal, di ba? Humagikhik si Minyong. Akala siguro ng hambog na ito na madadali niya ako sa pipitsuging bala. Ulol, matagal na akong nayanggaw ng lolo mo bago pa man ipasa ang mutya kay Erwin. Tumawa pa ito. Palibhasa ay gahaman ka, kaya ultimo sumpa ay ibig mong makuha.
Sinabi mo pa, Minyong. Ito pa ang nakakatawa. Ang lakas makapag-utos ng tarantado na yan. Akala mo marami talagang pera. Dagdag pa ni Hector. At nagtawanan ang tatlong kalalakihan habang si Makoy naman ay tila nabuhol ang dila. Makoy, natatandaan mo pa ba yung may pinatrabaho ka sa akin sa isang pasugalan sa bayan? Yung kakompetensya mo kuno? Hindi mo ko binayaran kahit na piso dahil kamo hindi ko naman napuruhan yung punteriya natin. Di ba? Tanda mo? Alam mong kailangan ko yung pera para sa nanay kong nasa ospital. Gigil na ikinasa ni Hector ang baril at itinutok nito sa noo ni Makoy. Muntik nang matuluyan ang nanay dahil sa kawalan mo ng puso. Pero salamat kay Lolo Teban at tinulungan niya ang nanay ko. Sa mga binunyag ni Hector, nagawang makapagsalita ni Makoy. Pasensya na. Papatawarin mo ko, Hector. Matumal ang pasugalan nung panahon na yon. Hindi sapat ang perang hawak ko para ibigay sa'yo. Ulol, wag mo akong ginagago. Nakabili ka nga ng sasakyan pagkatapos nun? Natawa naman si Erwin sa palusot ni Makoy, kaya lalong hinigpitan nito ang pagkakasakal sa walang hiya. Alam mo ba, Makoy, sa totoo lang, simulat sa pool, ayaw ni Lolo ipasa sa inyong angkan, lalo na sa iyo, ang sumpa, kaya niya ako inampon. Pagtanaw ng utang na loob ang dahilan kaya ko tinanggap ang mutya. Hindi ko ito ginusto, pero dahil sa pagiging ganid mo, ay gusto mo akong mapatay para dito? Hangal! Alam mo, pwede naman nating paghatian kung gusto mo. Tutal, ikaw ang tunay na pamilya ni Lolo Teban. At saka binitawan ni Erwin ang pagkakasakal kay Makoy. Abot-abot naman ang pasasalamat ng sinakal. Sige, bumapayag na akong paghatian natin ang mutya. Buhayin mo lang ako. Isang putok ng baril ang pumutol sa pagsasalita ni Makoy at pumutol na rin sa kanyang paghinga. Alam ni Hector ang kapangyarihang mayroon ang isang aswang at siya lamang sa tatlong nakapalibot kay Makoy ang normal. Tuso pa sa tuso ang dati niyang amo. Alam na alam niya ang likaw ng bituka nito. Anong plano mo? Ipagpapatuloy mo ba ang pasugalan ni Makoy? Hindi na siguro, kuya. Talo. Totoo ang sinasabi ng tarantadong to. Matumal na ang pasugalan dito. Kinaladkad ni Minyong ang labi ni Makoy sa damuhan. Kumuha siya ng gasolina sa sasakyan nito at saka ibinuhos sa bangkay. Sinindihan naman ni Hector ang gasolina at lumiwanag ang paligid. Nilisan ng tatlo ang eksena.